Nagpahaging si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa cabinet shake-up at nagbirong kasama rito ang asawa niyang si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa gitna ito ng regodon sa kabinete at paglilinaw ng dati niyang cabinet secretary na si Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. She has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Sa ginanap na 2025 Bagong Bayani Award sa Palasyo, biniro ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos na napapabiyahe raw sa Europa para tumulong sa mga aktibidad ng OWA. Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng paglalahat ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nagbitiw sa pwesto. Taliwas yan sa inanunsyo ng Malacanang noong Lunes. Paliwanag naman ng palasyo sa tila pagbibiro ng Pangulo. Sabi mo pabiro? Minsan half-med, di ba minsan ang mga joke? Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. So, yun muna po tayo. Face value. Sa naging pahayag naman ni Bersamin, kinikilala at iginagalang daw ng Malacanang ang naging paglilinaw nito. Pero lahat sila nagsisilbi raw sa kagustuhan ng Pangulo. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Wala naman daw impormasyon ng palasyo kung sino ang sinabi ni Bersamin na umano'y kumausap sa kanya para bakantihin ang pwesto. Matatanda ang nakaladkad ang pangalan ni Bersamin sa umano'y budget insertions. Sabi naman ng palasyo, ipinauubaya nila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga pag-iimbestiga gaya sa flood control scandal. Ngayong araw naman, ipinasusubasta na ng DPWH ang mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ipinakita pa nga ni Secretary Vince Dizon ang Rolls-Royce umbrella na binanggit noon ni Sara na dahilan kaya umano binili niya ang luxury vehicle. Tinatayang nasa 100 milyong piso ang kikitain ng gobyerno sa pagpapasubasta ng mga luxury vehicle. Ito na yung hinihintay ng mga kababayan natin na pananagot. No? Na meron ng mga makukulong at meron ng perang maibabalik. Pero uulitin ko, umpisa pa lang po ito. Ayon naman sa Malacanang, ireremit ang pera sa National Treasury. So, makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga aktibidad ng Pangulo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, bakit ba biglang nabiro ng Pangulo na ambassador ng migrant workers ang First Lady? Ano ring naging sagot niya? Pops J, yung kasing ganap or yung aktibidad ng Pangulo kaninang umaga sa Malacanang ay pagkilala yan sa mga OFW dito. So yung mga OFW at saka yung mga OWA at DMW workers present din sa pagtitipon kaninang umaga. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady daw parating bumabiyahe pa Europe para dumalo doon sa mga aktibidad ng OWA para sa mga OFW. Actually, hindi lang naman Europe, recently, kung maaalala, nagpuntang Dubai ang Pangulo, ang First Lady para din doon sa mga aktibidad for OFWs. So, start pa lang, pagbati pa lang, binanggit na yan ng Pangulo at biniro na. Pero wala namang naging sagot yung mga nandoon kasi tumawa lang sila and nag-slow clap. Pero si Palace Press Officer Claire Castro, siya yung natanong namin at sumagot nga na kung face value titingnan, parang nagbibiro lang naman ng Pangulo. Okay, Julie, sabi ng Pangulo, magkaka-shake up. Ibig sabihin kaya nito, masusundan pa yung regodon sa gabinete. Yan nga yung tinanong namin kanina, biro lang ba talaga? Joke lang ba talaga yan ng Pangulo? Ang sabi nga ni Castro, paano ba sinabi? Sinabi di ba biro? And sa ngayon daw, wala pa naman daw ibinibigay na impormasyon or update sa kanya kung magkakaroon nga ng panibagong regodon o balasahan sa gabinete ng Pangulo. Hindi rin na nagbanggit, lalo't may mga lumulutang na pangalan ngayon at may mga bagong nadadawit sa anomalya sa flood control projects, Pops J. Okay, Julie, sa kabila ng umanong pagpapatanggal kay Bersamin, nasabi pa rin ito na mas ligtas ang bansa kay PBBM. May reaksyon ba dyan ng palasyo?
Wala naman direktang naging reaksyon dyan yung palasyo. Ang malinaw lang kanina sa mga naging pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro, ginagalang nila yung naging desisyon at yung naging pahayag nga ni former ES Bersamin. Ang sabi pa nga ni Castro kanina, kinikilala ng Malacanang yung sinabi niya na hindi siya nagbitiw sa pwesto. Pero yung paglililaw nga nila, dahil sumulat siya, dahil parang isinubmit din niya yung sarili niya sa discretion kumbaga ng Pangulo, parang gano'n na rin yung nangyari. Gano'n na parang kaya malaya kumbaga ang Pangulo na gawin kung ano yung palagay niya ay dapat gawin. At iyan nga, malaya siyang magbalasa ng kanyang gabinete. Gaya nga ng kung pag-alis man, kasi sabi ni Bersamin, pag-alis, pero ang Pangulo, ang palasyo, sinasabi nga nila na naninindigan sila na mismong palasyo yung nag-utos sa kanya na i-anunsyo yung resignation. I think nagkaroon ng kulay nung nabanggit yung delikadesa, Julie, ano? Siyempre, nag-react yung mama. At parang hindi parang nga malungkot daw, siya. At parang hindi naman yun, hindi naman yun ang dahilan. Di ba? Ang sabi niya, magandang pakinggan na out of delicadeza. Pero hindi kasi yun yung nangyari. Parang ganun yung sabi niya. Linawin natin. Teka lang, ito yung facts. Parang ganun. So, tama naman na marinig din yung side niya, Pops Shay, kasi parang simula naman nung i-anunsyo yan, ang nagsalita lang talaga, nagbigay ng statement si DBM Secretary, former DBM Secretary Amay na Pangandaman, pero si former ES Bersamin, hindi naman talaga siya nagsalita or nagbigay ng any statement. Although, siya yung paulit-ulit namin tinatanong before. Kasi si Pangandaman, hindi talaga lumulutang yung pangalan niya. Pero yung pangalan ni Bersamin, paulit-ulit siyang lumulutang. For 2 days, Pops Shay, kung maaalala natin, 2 araw halos inuulat or inire-report na tinanggal siya sa pwesto, pero consistently yung sinasagot niya. The first day na tinanong namin siya, ang sagot niya, wala pa namang ganun. So hanggat walang sinasabi, nananatili siya sa pwesto. And then the second time, the second day, the following day na tinanong siya, ang sinabi na ni Bersamin, let's wait for the official announcement. Ayun, so yun na, nagkaroon na ng announcement nung hapon. Julie, itong mga pinasubas ng SUV ng mga Diskaya, marami bang nagbid? O isang tao lang? Baka naman sila din ang bumili. Pops, more than 38 million yung nalikom dyan na sa ginawang public auction na tinawag nga nilang flood control royalties. 3 out of 7 na mga luxury cars na mga Diskaya, mag-asawang Diskaya, yung naibenta. Pero hindi naibenta, Pops J, baka interesado kang bilhin. Available pa yung 45 million pesos na Rolls puno pa yung garahe natin. Puno pa. Pero kung interesado ka, Pops J, 45 million. Julie, available pa. Yung mga sumali, nag-participate sa bid, naging transparent ba yung isinagawang auction? Baka naman sila lang din ang bumili. Dadaan kasi Pops J sa sa dokumento, magkakaroon ng maayos na proseso. And sa mga nagtatanong kung saan napupunta itong pondo, ang sabi ng BOC, mapupunta yan sa kanilang forfeiture fund na sabi naman ng palasyo, kaagad daw i-remit sa Treasury, sa Bureau of, sa National Treasury. Pero kanina nga, tinanong na rin dito sa palasyo, gagamitin ba yung pondo na yan for flood control projects din? Kasi total at doon naman nakuha. Pero ang sabi ni Castro, dahil sa National Treasury i-remit yung pera, hindi pa masasabi ngayon kung saang item ilalagay or ipampupuno yan. Pero ang mini-make sure nila, gagamitin daw yan sa maayos or sa mga proyekto para sa Pilipino. Ayun, sana nga. Umuugong na mapapalitan si House Speaker Bogie D ni Deputy Speaker Ronald Puno. Anong sagot dito ng palasyo? Gaya Pops J, nung paulit-ulit nilang sinasabi tuwing merong palitan din sa liderato ng Kamara, walang kamay o walang desisyon dyan si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa desisyon na ng mga mambabatas kung sino yung gusto nilang iupo na mamumuno sa kanila. Kumbaga hands-off ang Pangulo dyan. Julie, may akusasyon na inalis ni si dating PCO Secretary Jay Ruiz dahil may nawala raw na 50 million pesos sa vault. Anong tugon dito ng palasyo? One line lang yung sinabi ni Jose Claire Castro sa atin ngayong hapon. Wala pong katotohanan. Ayun. So pinasinungalingan niya, Popsi, at itinanggi yung akusasyon na yan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.